Dalaga pa lang ako ay lapitin na talaga ako ng mga lalaking may asawa na hindi ko alam kung bakit mas attracted ako sa mga lalaking may sabit na. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Hazel na nagkaroon ng unang boyfriend nung siya ay nagtatrabaho pa lang sa isang mall na itago na lang natin sa pangalang Mambo number 1. Si Mambo number 1 ay may sabit na at masasabi naman ni Hazel na nagmamahalan talaga sila dahil palaging nandiyan ng respeto. Nagkikita lang sila ni Mambo number 1 kapag nagsarado na ang kanilang store at never pang may nangyari sa kanilang dalawa habang sila ay magkarelasyon. Pero habang karelasyon niya si Mambo number 1 ay may nanligaw naman sa kanyang isang lalaki na tawagin na lang nating Mambo number 2. At dahil sikreto lang ang relasyon nilang dalawa ni Mambo number 1 ay hinayaan niya lang naman ligaw sa kanya si Mambo number 2. Si Mambo number 2 naman ay isang binata pero mas malaki ang agwat ng edad niya kay Hazel. Ang hindi alam ni Hazel ay alam pala ni Mambo number 2 ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Mambo number 1. At bigla na lang nawala ng cellphone si Mambo number 1 kaya sobrang dalang na nilang magkita at magkausap dahil madalas na ring absent si Mambo number 1. Kaya hindi naman nagtagal ay nalaman din ni Hazel ang totoong dahilan na nanganak na pala ang tunay na asawa ni Mambo number 1 kaya madalas pala siyang absent. Kaya nakipaghiwalay na lang siya kay Mambo number 1 at sinagot niya naman si Mambo number 2 na ngayon ay ka-live-in niya na. 16 na taon na silang nagsasama at nagkaroon din sila ng 2 anak na lalaki at sobrang bait naman sa kanya ni Mambo number 2. Kahit kailan ay hindi nila pinag-awayan ng tungkol sa pambababae pero ang madalas nilang pag-awayan ay ang pagiging high blood ni Mambo number 2 na konting kibot lang ay palagi na lang galit. Kahit napakaliit na bagay ay pinapalaki na lang ni Mambo number 2 pero tumagal sila ng 16 na taon dahil sobrang haba ng pasensya ni Hazel. Masakit magbitaw na salita si Mambo number 2 at wala din siyang permanenteng trabaho at pa-sideline lang. Habang si Hazel naman ay ginagawa ang lahat ng pwede niyang iraket para makatulong siya ng pinansyal kay Mambo number 2. Kaya ang naging problema ni Hazel palibhasa nakikita ni Mambo number 2 na may income na siyang pera ay sobrang dalang niya ng rumake. Hanggang sa may itinayong negosyo si Hazel na unti-unting naubos ng dahil sa sobrang stress niya nabaon sila sa utang nang hindi nalalaman ni Mambo number 2. Kaya unti-unting nabawasan ni Hazel ang perang ipinatabi sa kanya ni Mambo number 2 at yun ang palagi nilang pinag-aawayan. At sa kalagitnaan ng pananabang ng kanilang relasyon ay pumasok sa eksena ang lalaking tawagin na lang nating Mambo number 3. Si Mambo number 3 naman ay ex-boyfriend ni Hazel nung high school pero hindi naman malalim ang kanilang relasyon dahil hindi man lang sila umabot ng week sari. Nagsimula lang sila sa palitan ng kamustahan hanggang sa nagkukwentuhan na sila araw-araw sa chat hanggang sa pinagmatigas ni Hazel na magkaibigan lang silang dalawa. Dahil madalas na sinasabi sa kanya ni Mambo number 3 na sana silang dalawa na lang daw. Hanggang sa dumating ang punto na natabangan na talaga siya kay Mambo number 2 at nagustuhan niya na si Mambo number 3. At habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ay palagi nang may nakalagay na I love you at I miss you pero never pa naman silang nagkita. Dahil nasa Manila si Mambo number 3 habang si Hazel naman ay nasa malayong probinsya. Kaya napipigilan pa ni Hazel ang kanyang sarili pero deep inside ay gusto niya talagang makita si Mambo number 3. Kaya laking pagtataka ni Hazel nang bigla nilang huminto sa pagpaparamdam sa kanya si Mambo number 3 kaya makalipas lang ang 3 araw ay chinat niya na ito at nag-reply naman sa kanya. At sinabi sa kanya ni Mambo number 3 na kailangan ko nang magpaalam sa'yo kesa lumalim pa tong nararamdaman ko. Kaya bigla na lang naguluhan si Hazel at napaisip siya kung nagsawa na ba sa ganong setup si Mambo number 3. Pero tinanong muna ni Hazel si Mambo number 3 kung ano ba ang totoong dahilan kung bakit umaayaw na siya. Dito na inamin sa kanya ni Mambo number 3 na may asawa na pala siya at 2 taon na silang kasal. Bagay na hindi na ikinagulat ni Hazel dahil simula pa lang ay parang alam niya na pero hindi pa rin nahinto ang kanilang koneksyon. Ganun pa rin ang kanilang setup at ganun pa rin ang oras ng kanilang pag-uusap na madalas lang mag-chat sa kanya si Mambo number 3 kapag siya ay nasa trabaho. Kaya si Mambo number 3 pa rin ang kanyang naging comfort zone dahil may mga bagay pa rin na hindi niya masabi sa kanyang live-in partner at si Mambo number 3 lang ang nakakaalam. Pero may mga panahon na parang nakukonsensya na silang dalawa dahil pareho silang nag-cheat sa mga partner nila pero dito sila masaya. Dumarami ang naging problema ni Hazel pero gumagaan ang kanyang pakiramdam kapag nakakausap niya si Mambo number 3 dahil binibigyan siya ng mga payo na hindi niya naman sinusunod. Dahil palagi din sinasabi sa kanya ni Mambo number 3 na sundin niya lang kung ano ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Alam niyo feeling ko hindi ibang lalaki ang kailangan ng ating letter sender dahil take note hindi pa po sila nagkikita ni Mambo number 3 at wala pang nangyari sa kanila. Pero syempre hindi pa rin natin aalisin na cheating pa rin to kahit sa chat lang sila nag-uusap. Parang mas kailangan kasi ng ating letter sender ng kaibigan. Yung kaibigan na mapaglalabasan mo ng sama ng loob kapag may problema ka o yung makakausap mo tungkol sa ibang bagay. Kasi totoo naman yung sinabi ni Hazel na kahit gaano pa kayo nagmamahalan ng live-in partner mo, may mga bagay talaga na hindi mo masabi sa kanya dahil alam mo na pagsisimulan lang ng gulo o mamimisinterpret niya lang. Kaya
sobrang laking halaga din talaga na meron tayong kaibigan na nakakausap natin sa mga bagay-bagay. Pero mas masarap sa pakiramdam na mismong live-in partner mo ay magturingan din kayong magkaibigan para maiwasan yung paglilihiman. Sa ngayon kasi masasabi mo na masaya ka sa ganyang sitwasyon dahil hindi pa kayo nahuhuli ni Mambo number 2. Pero pag dumating na yung araw na yon, masakit pa rin yun para sa kanya. Kasi niloko mo pa rin siya kahit sabihin natin na hindi kayo nagkikita ni Mambo number 3. Kaya kung magbibigay ako ng payo sa ating letter sender, ay ito yung makipagkaibigan ka sa iba. Kasi imaginein mo na lang na yung live-in partner mo pala ay may tinatagong karelasyon pero sa chat lang sila nag-uusap, di ba? Masakit pa rin yun para sa'yo, lalo na never yung naging issue ang pambababae niya. Kaya lumuboy ka na kay Mambo number 3 kahit alam ko naman na hindi mo rin ako susundin.